Ngayon nakaposisyon na sa gilid ang ating mga sponge filters dito. Magsisimula na akong magpasok ng serious stones. Ang gagawin nating aquascape dito is not complicated katulad ng mga ginagawa nating aquascape dito sa Drip by Vinci. This is gonna be a simple one kasi mayroon akong mga nababasa sa comment na gusto daw nila akong mag-simple aquascape. So gagawin natin ngayon yan dito sa ating mga shrimp tank. Magsisimula tayo sa malalaking pieces ng ating serious stone. So si Jiro yung papapiliin natin since gusto ko na meron siyang contribution dito sa pag-aquascape na to. Now, Jiro, pili ka dito ng 5 malalaking serious stones. Yun yung magiging major stones natin dito sa ating drip shrimp tank. Lay down na natin ang ating major serious stones dito sa ating drip shrimp tank. Ito yung placement na pinili ni Jiro. So, dito yung pinakamalaki, dalawang medyo kakulay dyan sa tabi. Tapos, sa dulo ay medyo rocky style, medyo darker naman siya. Lagyan ko pa lang ng kalang, yan talaga yung sikreto sa pag-aquascape. Kailangan marunong kayong magbalanse ng bato. Ngayon naman ay lalagyan ko ng konting-konting sand para masiksikan ng more pangkalang ang ating mga major stones. Now na nalagay na natin yung fillers dito sa ating major serious stones sa tank. Maglalagay na tayo ng aquasoil gamit natin again ng TCFM Ecosoil Plus of Bigat. Ganito po yung itsura ng TCFM na aquasoil. Sobrang nice talaga niya. This is really good kasi ito ay hindi nga siya nabubudbod. Kahit na tumagal na, tapos this one is full of nutrients na napakaganda para sa ating mga aquatic plants. Try muna tayo maglagay ng 2 cups ng TCFM Aquasoil dito sa ating tank. Ilalagay lang natin yan dyan. Importante din yung likod kasi magtatanim din tayo dyan. Kapag naglalagay ako ng aquasoil sa mga aquascape na ginagawa ko, kinoconcentrate ko lang siya dun sa area na pinagtataniman ko. So for this shrimp tank, dahil hindi naman ako masyadong magtatanim sa harap, ay hindi tayo maglalagay masyado ng aquasoil doon. Siguro kung maglalagay man konting-konti lang. So 2 cups na tong ganito kadami. Siguro mag-a-add pa ako ng 2 more cups bago natin siya laparan ng cosmetic sand. Ngayon pinapagawa ko na kay Jiro yung ibang mga tanks natin dito para meron siyang memorable experience dito sa Drip by Vinci. So finifill up niya na ng aquasoil yung likod ng ating tank number 4. Ayun na, nalagyan na namin ng aquasoil ni Jiro ang ating mga drip shrimp tanks. Ganito yung napili kong itsura ngayon. So medyo elevated siya dun sa bandang likod. Same goes with the other 4 tanks. Elevated yung bandang likod nila. Ngayon magta-top off na tayo ng cosmetic sand bago pa tayo maglagay ng more details dito sa ating tank.